Sa bidyong ito, nais ko po ibahagi sa inyo itong ginagawang bypass road dito sa bayan ng Plaridel sa province ng Quezon. Ating aalamin kung kumusta na nga ba ang proyektong ito. Ang bypass road na ito ay naglalayo na palakasin ang ekonomiya at mapabilis ang pagtransport ng mga kalakal at magsilbing alternatibong ruta patungo sa bayan ng Gumaca, Quezon. Ito mga motivation, oh, haba din ang kalsada, oh. Ay, ang ganda, no? Ginagawa pa siya, pero may kalsada doon sa taas, oh. O pagdating dito, putol na siya. Sana'y samahan niyo po ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Okay mga ka-motivation, bali ito na yung continuation ulit ng biyahe ko pagkatapos ko mag-vlog dito sa Gumaca, Quezon. So meron lang akong dadaanan dito mga motivation ulit na bypass road sa bayan naman ng Plaridel, Quezon. So matagal ko na itong gustong i-update at pasukin kung anong klaseng daan ang meron dito sa bypass road ng Plaridel. Kasi dati na pag nakwento sa akin ng pinsan ko na taga Plaridel, ang tagos daw noon ay sa bayan ng Gumaca, Quezon. So since na pauwi na rin ako at nagpahinga lang ako dito sa gilid, dito ako kumain para makapagpahinga din. At dito lang yan sa gilid ng dagat. Alam ko familiar sa inyo tong lugar na to kasi alam ko dito rin kayo natigil. Karamihan sa atin na biyahero papuntang Bicol, ganyan. Isa ito sa tinitigilan para magpahinga, kumain dito sa gilid ng dagat sa Gumaca, Quezon. So ngayon mga motivation, samahan nyo ako i-update natin yung bypass road dito sa Plaridel, Quezon. Tara, banti na tayo. Okay, let's go. Gusto ko sana mag-drone dito sa part na to, kaso lang napakalakas ng hangin. Tinatangay ang drone ko, hindi makaangat. Ang ganda sana i-drone ito, yung part na to. Ito na yung boundary ng Plaridel sa Gumaca. Mapapansin natin nandiyan na yung sa unahan. Saka yung bagong isda dito na marker ng Gumaca, Quezon. Ganda ng dagat, oh. Dito maraming tumitigil dito para magpahinga. Yan. Ito yung gilid nito. Yan, oh. Thank you. Yan, boundary ng Gumaca at Plaridel. Bago yung isda na yun, Ito, welcome to Plaridel, Sian, Quezon. Dito na tayo sa Plaridel, Quezon. Dito lang yan sa bandang unahan, yung bypass road ng Plaridel. Silipin lang natin at may nag-request din na subscriber natin na pasadahan ko daw, i-update daw natin at silipin natin kung anong kondisyon ng kalsada doon. Kasi parang wala naman dumadaan doon sa kalsada na yun Pag nadaan ako dito, parang wala akong nakikita mga dumadaan na sasakyan. Meron man siguro yung mga taga rito lang yun. Yeah. Malubak lang talaga dito sa part na to. Yan, pagpasok po ng boundary ng Plaridel sa Gumaca, dito sa portion na to sa Plaridel, Quezon. Pabati lang tayo dito para makita natin. Maliit lang tong bayan ng Plaridel, Quezon. Maiksi lang. Kasi dati pala tong dati pala to sakop ng Atimunan, Quezon. Ayan, pangit ng kalsada mga motivation. Yeah! Hey, lalim, oh. Woohoo! Yeah. Pagkalagpas lang natin yun dito sa konti sa unahan makikita natin yung bypass road na yon. Nakaligo na kami dati dito sa lagat na. Maganda rin maligo dyan kasi nandito yung bahay ng pinsan ko sa unahan. Baka nandito siya naka-duty Ito may mobile dito
Minsan siya yung driver eh. Siya yung driver minsan ng mobile eh. Baka may makita pa natin dito. Ay, iba. Andun. Iba yung driver. Baka hindi siya naka-duty ngayon. Dito siya na duty o sa ano, sa station ng police dito sa Plaridel. Iba yung driver ng police mobile. Ang lalalim na lubak na yan, oh, sa gitna, oh. Grabe, lalim niya, no. Saka dito sa kalsada na ito, mga motivation, ang dalas ng aksidente dito sa mga kahabaan na to, ito lang dito, yung bus na to, tagal na to dito. May kabanggaan ta dito na truck eh. Ang haba ng truck na kabanggaan ito dati dito eh, yung napilas yung kalahati ng truck. Ito, oh, tagal na niya, no. Pinabayaan na siya, di na kinuha. Peltrangko pa naman. Kaya ang alam ko, magsasara na rin ang Peltrangko eh. Pinabayaan na yung bus doon sa gilid ng kalsada. Okay, bante tayo para makarating na tayo dun sa bypass road ng Plaridel, Quezon. Yeah. Ang tutuloy kasi ng sasakyan dito sa kabahan na to. Kaya madalas ang aksidente dito. Madalas dito mga involved yung mga heavy vehicles. Nung nakaraan naman ay may truck din dito na nadali. Yeah. Abante lang tayo. Dito lang yung banda sa unahan eh. Makikita natin yun dito sa bandang unahan eh. Okay. Ano? Tutuli ng mga bus, oh. Mga truck. Kanina tulin din ng bus na nakita ko doon kanina eh. Pangit lang yung kalsada dito. Ay ano, lalalim ng uka. Ito na tayo. Gigilid nga tayo. Parang ito na yung bypass road dito sa unahan ah. Hindi pa pala. Kala ko ito na. I love Tanawan. Dito pa pala yung sa unahan. Okay mga motivation, malapit na tayo sa bypass road ng Plaridel. Ito na yun, ito. Yung daan dito pa, alam mo, parang abandoned eh. Tira mo siya dito, mapapansin natin dito sa Bukana, parang abandoned na daan eh. Wala siyang ano, walang mga dumadaan. Ayan, oh. Barangay Tanawan. Silipin lang natin to kung anong meron dito sa loob. Kasi sabi ng pinsan ko dati, ang tagus daw nito ay Plaridel din Quezon. Ay ano, parang Gumaka Quezon nga, Gumaka yun. Ganda rin dito sa looban, oh. Kaso lang yung tipong ano siya, parang abandoned na siya, oh. May mga lumot na nga, oh, natuyo na. Parang hindi siya masyado nadadaanan. Kasi sa ganyang sistema, yung ganyan, oh, hindi yan nadadaanan eh. Natuyo na yung mga lumot. Check lang natin kung saan tayo makakadiretso. Ang ganda pa naman dito, oh. Ang ganda ng kalsada rin sana, oh. May ilaw din. May street light din sana, oh. Haba din pala. Ang ganda rin dito, oh. Oh, mga puno ng nyug, ang bababa pa. Tingnan na natin kung saan tayo makakadar. Uy, may wire. Delikids. Walang kabahayan dito, ah. Ayan mga motivation, oh. Haba din pala. Oh, haba din itong bypass road na to, ah. Hanggang dito, oh. Wala pa din pala. Hanggat may kalsada, diretso lang tayo para makita natin yung dulo nito.
Ayos ah. Saan kaya ang tagos nito? Hindi ko kasi ito makita sa Google Maps eh. Parang hirap hanapin sa mapa. Eto mga motivation oh. Haba din ang kalsada oh. Ay ang ganda no. Ginagawa pa siya. Pero may kalsada doon sa taas oh. O pagdating dito putol na siya. Putol na mga motivation oh. Babalik na lang tayo. Ayan oh, putol na siya. Oh, wala nang na ano. Walang gumagawa. Balik tayo. Wala na, putol na pala to. Silipin nga natin sa drone shot to kung saan to. May kalsada sa taas ako nakikita eh. Putol na pala to, hanggang dito lang ongoing siya. So, yung araw din ngayon mga motivation ay Miyerkules ngayon. February 18 ba? Hindi ako nagkakamali. Tama nga, February 18. So, mahaba pala tong bypass road na to. Ang tagal na nitong ano yung nakikita ko na daan. Ayun oh. Try natin mag drone dito. Tingnan natin yung taas. May kalsada sa taas. Haba pala nito. Try natin dito sa taas tayo. Ayan, dito tayo. Para makita natin sa drone shot. Magdo-drone tayo dito. Ayun oh, may kalsada oh. Ewan ko lang makikita mga motivation sa camera. Ayun oh, may kalsada sa taas oh. Haba pala nito. Pag ganun siya oh. Mayroon pa doon tinataba sa taas oh. Saan kaya ang tagos nito ano? I-research natin yan para magkaroon tayo ng idea. So paliparan natin mga motivation yung kalsada doon oh. Okay. Ang ginagawang bypass road sa bayan ng Plaridel sa province ng Quezon ay isang proyektong pang-infrastruktura na naglalayong mapabuti ang daloy ng trapiko at mapabilis ang biyahe ng mga motorista, lalo na ang dumaraan sa kahabaan ng Maharlika Highway. Karaniwang nagsisimula ang ganitong proyekto matapos aprubahan ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways. At maaaring tumagal ng ilang taon bago tuluyang makumpleto. Depende sa haba ng kalsada at sa laki ng pondo, na kadalasang umaabot ang daan-daang milyong peso o higit pa. Inaasahang magdurugtong ito sa mga karatigbayan upang magsilbing alternatibong ruta para sa mga biyahe patungong Bicol o pabalik ng Manila. Layunin ng proyekto mabawasan ang matinding trapiko sa sentro ng bayan, mapabuti ang kaligtasan sa kalsada, mapabilis ang transportasyon ng mga produkto at serbisyo, at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bayan ng Plaridel, Quezon at mga kalapit na lugar. Ayon sa mga ulat online, wala itong malinaw na record kung kailan sinimulan at kung kailan matatapos ang proyektong ito. Both 17 when we met on the Carolina shore. My heart was on the floor. It was burning like a July heat. The way you made me feel when we kissed that night on the beach. What we were meant to be. But you went back home to Bama with my heart on your sleeve. We were living in a country song, playing George Strait all night long. Bama tea with no makeup on. Yeah, we took the long way home. Fell in love with a southern girl on the tailgate of my southern world. Nothing left, we left it all. The summer turned into fall. We were living in a country song. We were living in a country song. 5 years later, I saw you walk into the bar, playing my guitar. Right then, I forgot the words to oceanfront property. You ditched all your girls and we caught up in my front seat. You say you love Tennessee, I begged you not to leave. Hey, we were living in a country song, playing George Strait all night long.
Man, my tea with no makeup on. Yeah, we took the long way home. Fell in love with a southern girl on the tailgate of my southern world. Nothing left, we left it all. The summer turned into fall. We were living in a country song, yeah. We were living in a country song. Okay mga motivation, ang haba pala ng kalsada na to. So nakita naman natin sa drone shot na hanggang doon sa tuktok ng bundok. Tapos mayroon pa palang mga kabahayan dito sa baba. Ang haba niyan, padiretso na ganun, no? So wala lang akong idea kung saan to tatagos. Kasi pa sa may part na to hindi tayo makakadaan eh, ginagawa kasi. So magtatanong tayo dito sa lokal. Mayroon ka kasi nakita dito na gagawa ng lokal eh. Ayos pala itong daan na to. Kala ko nito maiksi lang to. Ang haba pala ng daan na to. Hanggang dun sa tuktok ng bundok meron. Kasi pag nakita kasi natin sa bungad mula sa Maharlika Highway, parang napaka-iksi lang na bypass road. So napakahaba pala. At may naririnig na akong mga nagbo-bulldozer dun sa unahan. Kanina kasi wala akong nakitang nagawa. Ngayon parang may naririnig na ako na nagbo-bulldozer. Meron akong nadaanan kanina dito lokal eh. Tanungin natin kung saan to tatagos. Ang haba pala ng kalsada na to. Hanggang doon sa na tuktok ng bundok. Ayos pala to. Pero kung sa Gumaka yung tagos nito, di lang natin alam kung saang part ng Gumaka. Kaya mas maganda makapagtanong tayo. Ayan, may tricycle na nagmamaneho. Kasi may kabahayan doon sa sa taas, ay sa may baba. May mga nakatira. Maganda makapagtanong tayo eh, para may idea tayo. Ito si kuya. Kuya, pwede makaabala po. Saan po diretso ng daan na yan? Ay, yan ay hindi pa tapos. Papunta po saan yan? Sa Ilusong. Lusong Gumaka? Gumaka. Saan banda doon? Bayan? Bayan. Sa bayan lang mo Gumaka lang? Bayan ang Gumaka yan. Kala ko sa Maharlika Highway din, ganun, hindi. Hindi. Bayan lang po. Bayan lang. Sige po, salamat. Version kasi ito eh. Ay iiwas na sa bayan ng dito. Diversion to papuntang Gumaka. Papuntang Gumaka. Okay, salamat po. Okay mga kamotivation. Bali ito ang magiging diversion road papuntang Gumaka proper sa bayan. Ibig sabihin, pagka nandito na kayo sa Plaridel, Quezon, pwede kayo mag-bypass dito. Hindi na kayo dadaan dito sa kahabaan ng Maharlika Highway sa may Malubak, di ba? Hindi na kayo dadaan sa may part ng ng bypass road ng Gumaka. Ayun lang ang pagkaka-analyze ko ng daan. Kasi kung bayan mismo lalabas doon sa pinaka-sentro sa may Jollibee, okay din, di ba? At least hindi na ganun kasikip ang magiging daloy ng traffic sa Maharlika Highway sa papuntang bayan. Pwede mo to maging bypass road. Alam mo, papunta ka rin ng Bicol, pwede rin. So ngayon, pag nagawa ito, tatagusin natin to para malaman natin kung saan ang pinaka-punto or pinakadulo nito, kung saan siya tatagos. Okay. Sa ngayon, ito muna yung update mga motivation na nakita natin dahil medyo mahirap pa yung daan. Nakita ko sa drone shot, talagang matarik pa yung bundok. Dito lang yan sa Plaridel, Quezon. Kasi di ba pag kumanan tayo dito, papunta din ng Gumaka, Quezon. So kung sinasabi ni kuya kanina ay ang labas nito ay sa sa bayan ng Gumaka, Quezon, mawabypass natin dito yung pinaka sentro ng Plaridel. Tapos alam mo yung pinagsimulan ko kanina, yung kainan, hindi na tayo dadaan doon kung sakaling magawa ito, kung sakaling gagamitin tong bypass road na to. Kasi kung bayan ang labas nito, may iwasan din natin ang maraming lubak doon sa Maharlika Highway bago sumapit ng bayan. At makakaiwas na rin tayo sa Gumaka bypass road kung sakali man, kasi kung bayan ang labas nito. Sakali man na, di ba, mahihirapan na yung Gumaka bypass road kung i-allow dito dumaan ng mga truck, maganda, di ba? Malaking tulong. So alamin natin to sa susunod na update natin kung saan to tatagos para ma-idea tayo mga motivation. Ito lang yan. Kaya pala nakikita natin wala masyadong
dumadaan. Parang tingnan mo natin sa itsura, parang na-abandoned na siya, oh. So ongoing pala yung paggawa nito doon sa may bandang unahan sa tuktok ng bundok. Okay, so mayroon tayong natuklasan na daan. So nalaman na natin kung ano ang purpose nito. Bali bypass road siya papuntang Gumaca, Quezon, sa bayan mismo daw, sabi ni kuya yung nakausap ko. So yun lang mga motivation, yung update dito sa Plaridel Bypass Road, Plaridel Quezon Bypass Road. So nakita natin na maganda yung kalsada, ginagawa na sa taas ng sa taas ng bundok. Yung nga lang parang matarik na naman. Nakita naman natin sa drone shot na parang sobrang tarik na naman ang kalsada sa taas ng bundok. So malaman natin yan pagka matagos na natin yung kalsada na yon. Okay, hanggang sa muli mga motivation. Maraming salamat sa pagsama. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito, maraming salamat sa suporta. So patawid na tayo sa bayan ng Atimonan, Quezon. Ito na yung boundary naman ng Plaridel at Atimonan. Ito, nakikita natin sa unahan. So kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito, maraming salamat. At syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka pwedeng mahingi ko suporta mo. Papindot na lang ng subscribe button para mapasama ka sa bumubuo na YouTube channel ko. Maraming salamat. Magkita-kita tayo hanggang sa muli. Bye bye. Ciao. Let's go.